Nagsisimula ang palabas sa binatang si Jay, kahit na ipinanganak siya sa isang napakayamang pamilya, nagpa siyang manirahan ng mag-isa sa Los Angeles dahil hindi niya nakasama ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang buhay niya dahil nasanay na siya sa pagsusugal at nakulong sa utang. Dahil dito, napilitan siyang magtrabaho bilang janitor sa isang mental hospital. Noong araw na iyon, nagpunta si Jay sa isang bar at hindi sinasadyang nakilala ang isang loan shark na nagngangalang Vincent. Sinusubukang kolektahin ni Vincent ang kanyang utang, ngunit sinabi ni Jay na wala siyang pera. Pagkatapos suriin ang wallet ni Jay para matiyak na hindi siya nagsisinungaling, binigyan siya ni Vincent hanggang Biyernes o hihilingin niya sa kanyang mga tauhan na patayin siya. Nang sumunod na araw sa trabaho, gusto ni Jay na humiram ng pera sa kanyang katrabaho. Ngunit sinabi ng kanyang katrabaho na wala siyang pera at sa halip ay pinayuhan si Jay na umuwi at dumalo sa kasal ng kanyang nakababatang kapatid na si Jerry, at pagkatapos ay humingi ng pera sa kanyang ama. Salamat sa payo ng kanyang katrabaho, nagdesisyon si Jay na tawagan ang kanyang mga magulang at sabihin sa kanila na uuwi siya sa New Orleans. Nang tumawag siya, nagsinungaling si Jay na nagtatrabaho siya bilang administrator sa pinakamalaking mental hospital at may magandang girlfriend na nagtatrabaho bilang nurse. Nang marinig iyon, sinabihan siya ng kanyang ama na dalhin ang kanyang kasintahan at napilitan si Jay na sumunod. Dahil sa kanyang mga kasinungalingan, sinubukan niyang hilingin sa lahat ng mga nurse sa trabaho na sumama sa kanya ngunit walang interesado sa kanya dahil alam nilang isa lang siyang lasing na mahilig sa pagsusugal. Sa pahinga ng tanghalian, tinawag si Jay sa opisina ng isang doktor na nagngangalang Dr. Bert Lehman. Pagdating niya roon, nagalit si Dr. Bert Lehman kay Jay dahil sa pagbibigay ng hindi naangkop na magazine at alkohol sa isang mental na pasyente. Pagkatapos ay binalaan niya si Jay na huwag nang makipag-ugnayan sa kanyang mga pasyente. Pagkatapos pag-alitan si Jay, nakilala ni Dr. Bert Lehman ang kanyang bagong pasyente, si Daisy, isang babae na tulala sa paligid mula nang mamatay ang kanyang ina. Siya ay natatakot na baka multuhin siya ng kanyang ina. Kinakailangan ng kanyang kondisyon na ma-admit siya sa isang mental hospital. Nang gabing iyon, biglang sumigaw si Daisy, si Jay na dumaan ay biglang dumiretso sa kanyang silid at nakakita ng isa pang pasyente na nagpapanggap na isang doktor at binigyan siya ng gamot. Matapos bugbugin ang umaatake, sinabihan ni Jay si Daisy na mag-ingat at pagkatapos ay umalis sa ospital, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang lumitaw si Daisy sa likuran niya at sinabing gusto niyang sumama sa kanya. Hindi siya pinayagan ni Jay at binigyan siya ng pera para sumakay ng taxi, o tumawag sa kanyang pamilya pagkatapos ay umalis, ngunit dahil hindi niya ito matiis, sa wakas ay isinama niya siya sa club. Pagdating nila sa club, nakilala ni Jay ang mga bayaran na mananayaw, at hiniling sa bawat isa sa kanila na magpanggap na girlfriend niya at dumalo sa kasal ng kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, walang may gusto, bigla siyang tinawag ng club guard na sinabing inistorbo ni Daisy ang mga mananayaw doon. Dahil doon, sa wakas ay pinaalis sila sa club, sa gitna ng kalituhan, biglang naisip ni Jay na hilingin kay Daisy na magpanggap na girlfriend niya. Kinabukasan, dinala ni Jay si Daisy sa New Orleans. Habang nasa biyahe, patuloy na pinapaalalahanan ni Jay si Daisy na magpanggap na isang nurse sa mental hospital kung saan siya nagtatrabaho. Kahit nalilito, sinunod ni Daisy ang utos ni Jay. Sa eroplano, patuloy na gumagawa si Daisy ng mga eksena, simula sa pagsigaw sa banyo, pagbukas ng mga ilaw kapag natutulog ang katabi niya, at pumasok at maupo sa business class nang walang pahintulot. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa bahay ng mga magulang ni Jay. Ipinakilala kaagad si Daisy sa ina ni Jay, na pagkatapos ay sinabihan si Daisy na pumunta sa guest room at magpahinga bago kumain. Samantala, lumabas si Jay upang manigarilyo nang dumating ang kanyang ama at inanyayahan siyang makipagkwentuhan. Pagkatapos ay ipinakita ng kanyang ama ang kanyang koleksyon ng kotse sa garahe. Ipinakita rin niya ang bihirang kotse na kabibili lang niya. Nang gabing iyon habang kumakain, tinanong ni Jerry si Jay tungkol sa kanyang kasalukuyang trabaho. Nagsinungaling si Jay na nagtratrabaho siya bilang admin sa pinakamalaking mental hospital. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Daisy na mapangiti. Sinabi rin ni Jay na magsisimula siya ng bagong negosyo at kailangan niya ng karagdagang kapital. Nag-aalinlangan ang kanyang ama sa sinabi ni Jay ngunit mabilis na tinulungan ni Daisy na kumbinsihin ang kanyang ama,
hanggang sa wakas ay pumayag siyang pautangin siya ng pera. Pagkatapos noon, nagpasalamat si Jay sa kanyang tulong. Kinaumagahan, ginising si Jay ng kanyang ina dahil kakaibang sinimulan ni Daisy ang paglilinis ng banyo. Nang marinig ito, nilapitan ni Jay si Daisy na nasa banyo at tinanong kung bakit niya ginagawa iyon. Sinabi ni Daisy na ito ang kanyang pang-araw-araw na tungkulin. Sa bahay, palagi siyang hinihiling ng kanyang ina na gawin ang mga gawaing bahay kung gusto niyang mahalin siya. Out of the blue, biglang inamin ni Daisy na pinaslang niya ang kanyang ina, na ikinagulat ni Jay nang marinig iyon. Makalipas ang ilang sandali bago ang seremonya ng kasal, hindi sinasadyang nakita ng ina ni Jay si Daisy na nakasuot ng revealing na damit, at hiniling niyang palitan ito sa damit na nasa kanyang wardrobe. Kaya naman bumilis ang tibok ng puso ni Jay nang makita niya ang itsura ni Daisy noong gabing iyon. Sa wakas ay nagsimula na ang seremonya, ngunit muling ginulat ni Daisy si Jay nang lumuhad siya at pinulot ang mga bulaklak na sadyang nakakalat sa pasilyo. Kailangang pigilan siya ni Jay na ipahiya ang sarili. Pagkatapos noon, naglakad-lakad si Daisy at nakilala ang mga taong naroroon sa kasal. Noong nalaman nila na si Daisy ay nobya ni Jay, agad silang nagsimulang magsalita ng masama tungkol kay Jay, tulad ng katotohanang si Jay ay isang playboy at isang lasinggero. Pagkalipas ng ilang sandali, nakilala ni Daisy si Jay at hiniling siyang sumayaw. Pagkatapos ay pumunta sila sa ballroom at nagsimulang sumayaw ng sama-sama ng masigasig. Habang nag-e-enjoy sila sa sayaw, nilapitan sila ng nanay ni Jay at hinayla si Jay kasama niya, habang inimbitahan si Daisy na sumayaw kasama ang ama ni Jay. Doon siya tinanong ng ama ni Jay tungkol sa totoong trabaho ni Jay ngunit nag-atubili si Daisy na sabihin sa kanya. Patuloy niya itong diniin hanggang sa bigla itong nag-hyperventilate dahil sa panic attack. Dahil sa pangyayaring ito, paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama na dapat dalhin si Daisy sa ospital ngunit tumanggi si Jay at sinabing okay na si Daisy hanggang sa huli. Nagsawa na si Jay sa daldal ng kanyang ama at sa wakas ay sinabi niya ang katotohanan na isa lang siyang cleaning service sa isang mental hospital at si Daisy ay isang pasyente lang doon. Nagalit agad iyon sa kanyang ama, kakaalis lang ni Jay at Daisy doon. Pag-uwi nila, napagtanto ni Jay na hindi siya makakasakay dahil si Daisy ay isang pasyente ng mental hospital. Napilitan si Jay na kunin ang bagong kotse ng kanyang ama para bumalik sa Los Angeles. Nang gabing iyon ay umalis silang dalawa sa New Orleans. Habang nasa biyahe, patuloy na nagdadaldal si Daisy at namangha sa sasakyan. Dahil dito, lalo pang na-stress si Jay, sa wakas, nagpasya si Jay na iwan si Daisy sa istasyon. Sinabi ni Jay na tatawagan niya ang isang tao at iniwan lang siya doon. Ang masama pa ay pagkatapos na iwan si Daisy mag-isa sa istasyon, binalak ni Jay na ibenta ang kotse ngunit huminto ng tinanggihan ang kanyang sasakyan dahil pinaghihinalaang ninakaw ito. Sa kalsada, nakatanggap si Jay ng tawag mula kay Dr. Bartleman na nagalit sa kanya dahil sa pagkuha ng kanyang pasyente ngunit masyadong nainis si Jay at ibinaba ang telepono. Biglang nahulog ang kanyang tingin sa sapatos ni Daisy na naiwan sa kanyang sasakyan. Dahil dito, nakonsensya siya at nagpasya siyang bumalik. Samantala, tapat na naghihintay si Daisy sa pagbalik ni Jay hanggang sa sumapit ang gabi. Nakita siya ng isang security guard na nakaupong mag-isa ng napakatagal kaya nag-alok siya ng tulong, na tinanggihan naman ni Daisy, ipinaliwanag na hinihintay niya ang kanyang kasintahan. Gabi na, nagpasya si Daisy na lapitan ang security guard at hilingin sa kanya na iuwi siya, ngunit biglang, nakita niya ang refleksyon ni Jay at tumingin sa likod. Bumalik si Jay, at napaiyak agad ito. Kinabukasan, dinala ni Jay si Daisy sa supermarket at hiniling na mamili habang naghihintay siya sa labas para manigarilyo. Maya-maya, nakita niya ang isang sasakyan ng pulis na dumaan sa harap niya at agad siyang pumasok sa supermarket para ilayo si Daisy doon. Nang makita ng pulis sina Jay at Daisy na tumatakbo palayo, agad siyang pumunta sa kanyang sasakyan para habulin sila. Nasangkot sila sa habulan ng kotse at nagawang dayain ni Jay ang mga pulis sa highway. Nang gabing iyon, nagpasya si Jay na huminto para magpahinga dahil hindi makapagmaneho ng sasakyan si Daisy. Hindi nagtagal, ginising siya ni Daisy dahil may papalapit na sasakyang pulis sa kanilang sasakyan. Agad na nagtago si Jay nang mapagtanto niya ang presensya ng mga pulis na kumatok sa pintuan ng kanilang sasakyan. Ilang beses kumatok ang pulis at binuksan ito ni Daisy. Agad na sinuri ng pulis ang loob ng kotse ngunit wala silang mahanap, kaya,
Sa huli, nagpa siya ang pulis na hanapin si Jay sa paligid ng gubat. Sa sandaling iyon, agad sinabi ni Daisy kay Jay na hinahanap siya ng mga pulis sa kagubatan at pagkatapos ay pumunta sa kotse ng pulis para itapon ang mga susi ng kotse sa kung saan. Pagkatapos noon, agad silang umalis sa lugar, dumating sila sa isang campsite at nagpa siya na sumama sa mga tao doon. Nang maglaon sa kotse, hindi makatulog si Jay. Nilapitan niya si Daisy at hiniling na magkwentuhan sandali. Nagsimulang magtanong si Daisy tungkol sa mga chismis tungkol kay Jay na di umano'y isang player na natulog sa asawa ng iba. Inamin ni Jay at sinabing ginawa niya ito dahil napilitan siyang kumuha ng pera sa babaeng nakasama niya. Hindi nagtagal, umalis na si Jay para matulog. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa paradahan ng gasolinahan. Doon, sinubukan ni Jay na turuan si Daisy kung paano magmaneho ngunit patuloy siyang nagrereklamo na hindi niya ito kaya, ngunit sinubukan ni Jay na tiyakin sa kanya na kaya niya ito. Maya-maya, nakatanggap si Jay ng tawag mula kay Dr. Bert Lehman na pinagalitan siya dahil hindi pa bumabalik si Daisy. Ipinaliwanag ni Jay na pauwi na sila, hindi sinasadyang narinig ni Daisy ang pag-uusap at nagalit siya kay Jay kaya sinubukan niyang kunin ang sasakyan. Nabangga niya ang kotse at tinulungan siya ni Jay na kumalma. Dinala ni Jay si Daisy sa isang restaurant at nagtanong tungkol sa mga problemang nararanasan ni Daisy. Sinabi ni Daisy na isang gabi, paulit-ulit niyang naririnig ang kanyang ina na sumisigaw at tinatakot siya kaya ayaw niyang makita siya, nalaman lamang niyang namatay ang kanyang ina sa walang malinaw na dahilan, at bigla, dinala siya sa ospital kahit na siya ay okay. At natakot siya nang marinig niyang ibabalik siya ni Jay sa ospital. Dahil alam ito, nangako si Jay na hindi na niya ito ibabalik sa ospital. Sa kabilang banda, ang pulis na nakasubaybay sa kinaroroonan ni Jay ay agad na pumunta sa lokasyon at inaresto siya. Sa wakas ay nakarating sa pandinig ng kanyang ina ang balita tungkol sa pag-aresto kay Jay. Dahil dito, labis na nagalit ang ina at nadismaya sa ama, na nag-report ng sarili niyang anak. Nang marinig ito ng ama ni Jay ay napaisip kinabukasan, sa wakas ay nakalaya si Jay mula sa kulungan ngunit nalilito siya kung sino ang nagpiyansa sa kanya. Bigla siyang lumingon at napagtanto na ang kanyang mga magulang ang nagpiyansa sa kanya palabas ng kulungan. Nang hapong iyon, bumalik si Jay sa kanyang apartment at nagulat siya nang makita niyang nawasak ang kanyang apartment. Nang dumungaw siya sa bintana, naghihintay sa kanya ang mga tauhan ni Vincent at handang bugbugin siya. Napagtanto ito, sumugod si Jay sa ospital, ngunit nang papasok na siya, hinarang siya ni Dr. Bartleman, kaya napilitan siyang umalis sa ospital. Nagsawa na si Jay sa kanyang buhay at nawala ang sigasig na mamuhay kaya nagpa siya siyang tapusin ang kanyang buhay sa riles ng tren. Gayunpaman, ang kanyang pagkilos ay napigilan ng opisyal doon na sa wakas ay tumawag sa ospital. Dinala siya ni Dr. Bert Lehman pabalik sa ospital, ngunit ngayon, para sa rehab para sa kanyang mga aksyon. Sa sandaling iyon, hiniling ni Jay kay Dr. Bert Lehman na palayain si Daisy dahil sigurado siyang walang sakit sa pag-iisip si Daisy, lalo na pagkatapos marinig ang kwento ni Daisy. Si Dr. Bert Lehman, na nakarinig nito, ay nalilito. Sa kabilang banda, nabalitaan ni Daisy na nakalabas na si Jay mula sa kulungan at humiling sa mga gwardya na hayaan siyang makita si Jay, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinayagan ng mga gwardya. Napaiyak siya at naghi-hysterical noong gabing iyon, nang si Jay ay natutulog sa kanyang kwarto sa ospital, nabulunan siya mula sa likod ng alipin ni Vincent na alam na ang kanyang kinaroroonan. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal, nakita ng isa pang pasyente ang insidente at agad na iniligtas si Jay. Kinabukasan, binisita ni Dr. Bert Lehman si Jay na ginagamot sa ospital dahil sa insidente kagabi. Pumunta siya para humingi ng tawad sa kanya dahil hindi niya naintindihan si Daisy. Totoo pala ang sinabi ni Jay, hindi si Daisy ang nagdusa ng schizophrenia kundi ang kanyang ina. Pagkalipas ng ilang araw, kahit alam nating maayos si Daisy, binantayan siya ni Dr. Bert Lehman hanggang sa huli, pagkatapos matiyak na walang problema sa pag-iisip si Daisy, nagpa siya siyang ilabas siya sa ospital. Nang marinig ito, agad na inimpake ni Daisy ang lahat ng kanyang damit at nagpaalam sa lahat ng residente ng ospital, lalo na kay Dr. Bert Lehman, na nagpalaya sa kanya. Pagkatapos gumaling mula sa pinsala at malapit nang umalis sa ospital, nakatanggap si Jay ng liham mula sa kanyang ama. Sa liham,
mayroong medyo malaking halaga ng pera sa isang tseke na may kasamang tala na nagsasabing hiniling sa kanya ng kanyang ama na gamitin ang pera para mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Sinabi rin sa kanya ng kanyang ama na bumalik sa bahay at manirahan muli sa kanya. Pagkatapos noon, mabilis na sumugod si Jay para salubungin si Daisy, at nang magkita sila, nalikha ang isang mainit na kapaligiran sa isang yakap na nagpahilom sa kanilang pananabik. Pagkatapos ay sabay silang umalis sa ospital at nagsimula ng bagong kwento sa kanilang buhay. Maraming salamat sa panonood kaibigan. Muli huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video.